Yes, amen. Praise God, praise God. The message of the Lord this morning is entitled Essential Elements of the Christian Life. Sa Tagalog po, mahalagang elemento ng buhay Kristiyano. Kahapon po, we had our family day and also water baptism. Salamat sa mga nagpabaptize na nagsuko ng buhay sa Panginoon at hindi lang one day na decision to surrender to the Lord and then after that ay mawawala na. Huwag na mangyari. Kasi alam niyo in the past 30 years na nagbabaptize ako, kalahati nawawala eh. So, kalahati nagba-backslide. Ang dahilan po niyan, maraming dahilan po niyan, una, gawa ng demonyo yan. Kasi kapag hindi ka mapigilan ng demonyo na magpabautismo, pero pipigilan ka niya na lumago sa pananampalataya at gagawin lahat ng demonyo para hatakin ka pabalik sa kamunduhan. Ngayon po, as an introduction, ano ba yung mga misconceptions about the Christian life? Meron tayong mga misconceptions eh. Ano ba yung misconception? Mga maling pag-iisip patungkol po sa buhay Kristiyano. Number one is, Christian life is an easy life. Hindi po ito madaling buhay. In fact, Christian life is a very challenging life. Naunawaan po natin. Okay? Christian life is not just going to church. Hindi po ito yung a-attend ka lang ng Sunday and then after that, wala na. Ang iba kasi, ang buhay Kristiyano, para bang sasakay ka ng LRT o sasakay ka ng bus, magbabayad ka doon sa konduktor, uupo ka, pagkatapos niyan, ay bababa ka na pagka nandun na sa destination. Yung iba ganun lang eh. After that, wala na. Pero hindi po ganun ang Christian life. Ang Christian life po, hindi lang every Sunday yan. Kung hindi, it is your life. Buhay ito eh. Kumbaga, it is a way of life, not just a Sunday life, but a way of life. Pangatlo, Christian life, parang moral improvement only. So, ibig sabihin, ang buhay Kristiyano po, hindi ito yung bang babait ka lang. Umaten ka nga dyan sa church na yan, sa FJC, sa Crossworld, para bumait ka. Okay, sama mo nga itong kapatid mo para bumait. O yung tatay mo nga, isama mo nga dyan sa church na yan para bumait. So, hindi po ito para lang bumait, mga kapatid. Kung hindi, ang Christian life, kapag ka naranasan mo yung pagbabago ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sabi diyan, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, heto at pawang nagiging bago. So, yun po yung Christian life. Dahil nakipag-isa ka kay Kristo, hindi dahil nagpalit ka ng religion. In fact, listen to this, being born again is not a religion. Para po sa mga bisita natin, I am not preaching religion here. In the past 26 years, I have never preached any religion that will save a person from hell. And if you join that religion, or if you join this church, you are sure that you will go to heaven. Hindi ko po sinabi yan at hindi ko ipinangako yan. Paano tayo makakarating sa langit? When you surrender your life to Jesus Christ. If you surrender your life to Jesus Christ, making Him the Lord, God, and Savior of your life, at ikaw humingi ka ng tawad sa Panginoon. And Christian life, prosperity and blessing. Mag-Christian ka nga para umasenso yung buhay mo, para yumaman ka. Hindi po iyon pampayaman. Although, eto sabihin ko sa inyo maraming mga tunay na anak ng Diyos na dating mahihirap, pero ngayon, umasenso dahil sa biyaya ng Panginoon. At dami kong ganyang kakilala na dating mga isang kahig, isang tuka, o kaya parang yung bang 3 beses lang kumain sa isang araw, pero ngayon, 6 na beses na. Kasi pinagpala na ni Lord na talaga, kasi nga, Matthew 6:33, tandaan niyo yung verse. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Actually, that is my life principle. Unahin mo ang Panginoon
At ang lahat ng bagay, ang sabi niya, unahin mo ang Panginoon at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Kaya nga ng iba, talagang pinagpala ng Panginoon. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, nung nag-aaral ako sa UE, naglalakad lang ako mula Monumento hanggang UE. And then from UE to Monumento, 6 na taon kong ginawa yan. 5 taon pala, from 1983 to 1988. So, kasi nga, kulang yung baon ko eh. Pinagkakasya ko lang yung 15 pesos, natandaan niyo, 50 piso lang ang pamasahe nung araw eh. Pero ang baon ko, 15 pesos. Pinagkakasya ko yan, lahat-lahat. Pambili ng libro, pambili ng gamit, lahat. So, pero salamat sa Panginoon kasi when I graduated, or even before I graduate from college, may naghihintay ng trabaho sa akin. At pinagpala ako ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, ngayon, kung isipin ko, kapag halimbawa may Bible study ako dito sa may Sangandaan o nadadaan ako dyan, sabi ko, parang hindi ko na kaya lakarin mula Monumento hanggang UE. Parang iniisip ko, paano kung nalakad yun? Sa loob ng 5 taon, paano kung nalakad yun? So, biyaya lang ng Diyos yan eh. Okay, Christian life is a private faith only. So, pang private na, huwag mo na i-share, pasarilinin mo na lang. So, hindi po ganon. And pinakahuli, in Christian life is instant perfection. Or ibang pagka naging Christian ka, perfect ka na, hindi ka na nagkakasala. Hindi po totoo yun. So ito po yung mga misconceptions about Christian life. Now, ano ba ang gustong sabihin talaga ni Apostol Pedro dito sa kanyang pangangaral sa 2 chapter, kapitulo ng Gawa? So, una, the intellectual reception of who Jesus is to us. Ang Tagalog, ang matalinong pagtanggap kung sino si Jesus. Tandaan po natin, Christian life is first and foremost intellectual. Okay? So, ngayon sabi dito ni Peter, therefore, sa wika English, therefore, let Israel be assured of this, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Yung Lord po, mga kapatid, as a Greek word yan ay Kyrios. Yung Kyrios, the same title used for God. Yung title na ginamit kay Jesus Christ as Lord, yun din yung Lord na ginamit sa Old Testament na translate ang Old Testament from Hebrew to Greek sa New Testament. Kyrios, yung ginamit na Lord sa Diyos sa Old Testament, yun din yung ginamit na Lord kay Jesus Christ. Naintindihan natin. So, sa Roma 14:9, ang sabi dito sa wikang Tagalog, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Isipin ninyo si Jesus Christ, Panginoon ng lahat ng mga buhay at ng mga patay. So, isipin natin na talagang ganun kataas yung level ni Jesus Christ as Lord, Panginoon. Naunawaan natin. Now, ano ba sinasabi ng Diyos Ama patungkol kay Jesus? Tandaan niyo itong verse na ito, napakahalaga po nito. Para kung may kakilala kayo ng mga INC o kaibigan kayo ng mga INC, alam niyo kung paano sagutin. Kasi they do not believe that Jesus Christ is God. Okay? So kagaya nga nung nakipagdebate ako sa diakono ng Iglesia ni Cristo, sabi ko, wag ho natin pagtalunan kung si Kristo ay tao kasi pareho tayo naniniwalang si Kristo ay tao. Pag-usapan natin kung siya rin ay Diyos. So, doon na siya nadali. So, ang sabi dito, Hebreo 1:8-12, pakibasahin po natin. Ngunit, ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak na si Jesus. O Diyos, ito patungkol kay Jesus, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatwiran. At sinabi pa niya sa kanyang anak na si Jesus, sa simula, ikaw, Panginoong Jesus, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So tingnan po ninyo kung si Jesus ay ordinaryong tao lang at hindi siya Diyos, paano mo sasabihin na siya yung lumikha ng mundo at ng kalangitan? Meron bang tao na creator ng heaven and earth? Naisip niyo yun? Common sense, di ba? At ang sabi nito, ang Diyos Ama mismo ang nagsabi, O Diyos, sinabi niya kay Jesus, you are God. Sinabihan ng Diyos Ama si Jesus na God. So, naunawaan po natin, no? Saka sabi ko nga sa inyo dito,
Sinabi ng Diyos Ama, O Panginoong Hesus, ikaw ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So, diyan pa lang ang hirap ng tibagin di ba? And then, sa Isaiah chapter 9, verse 6, ang propesya patungkol kay Jesus, basahin nga natin, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Tingnan ninyo, yung prophecy kay Jesus Christ, tinawag siya na makapangyarihang Diyos. Tingnan ninyo, grabe, no? Walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Let us look at the Encyclopedia Britannica, 15th edition, 1974. Kasi po, may mga lumalabas ngayon na mga katuruan na hindi naman daw nag-exist si Jesus Christ. He is a mythical figure. Pag sinabing mythical figure, kumbaga, hindi totoong nag-exist. Walang talagang Jesus na nangyari. Walang Diyos na nagkatawang tao na ang pangalan ay Jesus. Wala sa history yan. Yun ang sinasabi noong mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, mga atheists. So, pero tingnan natin, ano ba sinabi ng Encyclopedia Britannica? Basahin natin. 20,000 words were devoted to Christ. This is more words than devoted to Aristotle, Alexander, Julius Caesar, Buddha, Confucius, Muhammad, or Napoleon Bonaparte. It states, these independent accounts prove that in ancient times, even the opponents of Christianity never doubted the historicity of Jesus, which was disputed for the first time and on inadequate grounds by several authors at the end of the 18th and during the 19th and at the beginning of the 20th centuries. Ano po ibig sabihin nito? Yung Encyclopedia Britannica mismo ang nagsasabi na merong Jesus na nabuhay noong unang panahon. Naunawaan po natin. So, kaya hindi totoo yung sinasabi na walang Jesus na nabuhay. Now, pangalawa, second major point, the radical response to who Jesus is. Ang radical na tugon sa kung sino si Jesus. Ngayon, okay, pakinggan ninyo nangangaral si Pedro. Ipinapangaral niya na itong si Jesus na ipinako ninyo, siya ang Panginoon, siya ang Kristo, siya yung Mesiyas na matagal na nating hinihintay. Yun yung pinapangaral ni Pedro, na ipinako ninyo sa krus. Kayong sumigaw na, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. So, nangangaral si Pedro, nung siya'y napuspos ng banal na Espiritu, nangaral siya. At yung mga tao ay ang sabi doon, they were cut to the heart. Ano ibig sabihin nung they were cut to the heart? Na konsensya, nabagbagang damdamin. Mga kapatid, meron bang pagkakataon sa buhay ninyo na habang nakikinig kayo ng sermon, nabagbag yung damdamin ninyo? Nakonsensya kayo. Parang dinuduro yung puso mo, parang pinipiga yung puso mo habang nakikinig ka sa mensahe ng Diyos. Meron bang ganong pagkakataon sa buhay ninyo? Itong mga taong ito, yung mga Hudyo, gano'n ang naramdaman nila. They were cut to the heart. And then, ang sabi nila, anong gagawin namin ngayon? They asked Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? Na nagkamali kami. Kami yung sumigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Konsensya na kami. Nag-iiyakan na. Talagang konsensya na. And then, tingnan niyo, sinabi ba ni Peter, bahala kayo. Mag-move on na lang kayo. Sinabi ba ni Peter na, talagang ganon. Hintayin nyo na lang yung, parusa ng Diyos sa inyo. Kumbaga, tanggapin ninyo kung anong ibibigay na parusa ng Diyos sa inyo dahil kayong sumigaw na ipako siya sa krus. Ganun ba sabi ni Peter? Hindi. Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness
of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Tingnan ninyo, ang sabi dito, magsisi kayo na inyong mga kasalanan. Binibigyan kayo ng Panginoong Hesus ng pagkakataon para magsisi ng inyong mga kasalanan. Kagaya din naman natin ngayon, di ba? Makinig po kayo. Tayo, no one among us here deserve the forgiveness of God. No one among us here deserve heaven. We all deserve hell. But because of the grace of God, alam niyo yung grace? Pag sinabi mong grace, undeserved mercy. Kumbaga, hindi ka karapat-dapat dito eh. Kasi tayo, we do not deserve heaven, we do not deserve the forgiveness of God, we deserve hell because of our sins. But because God is full of mercy, because God is full of grace, binigyan niya tayo ng pagkakataon na makarating sa langit, makapagsisi ng ating mga kasalanan, at hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya ang sabi ng Panginoon ni Pedro, repent and be baptized. So, kaya tingnan po ninyo, ilan yung nag-repent dito? Ang sabi doon, sa verse 41, those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So isipin niyo, no? 3,000. 3,000 families rejoicing. 3,000 fathers and mothers embracing their sons and daughters, repenting of their sins. 3,000 tears of repentance becoming tears of joy. 3,000 new believers entering the waters of baptism. Imagine po ninyo, 3,000 yan na humingi ng tawad sa Panginoong Jesus at sumunod sa tawag ng bautismo. Can you imagine, yung 3,000, alam nyo ako, hindi pa ako nakapag-baptize ng 3,000. Hindi pa nga ako nakapag-baptize ng mahigit 50 eh. Ang pinakamarami ko lang na-baptize, 40. Sa isang batch, 40. Pero imagine mo, 3,000, gaano karami yung 3,000 na yun? Napunta na kayo sa Valenzuela Astrodome. Yung Valenzuela Astrodome, ang capacity niyan 3,000. So, can you imagine 3,000 people going into baptism? Naunahan po ninyo. So, ano ba ibig sabihin ng salitang repent? Repent. Repentance, the Greek word for repentance is metanoia. Meta is combination. Metanoia, meta is change. Noia is mind. Kaya nga, metanoia is change of mind. Naunawaan po natin. Kaya halimbawa, nag-repent ka, repentance, 3 aspects of repentance. Una, intellectual. Pakinggan po ninyo ha. Ibig sabihin, kapag ka ikaw nag-repent, no, you are realizing your wrong thinking about God, the Bible, and sinful living. Naunawaan mo, na-realize mo, habang nagbabasa ka ng Bible or nakikinig ka sa mensahe ng Panginoon, naunawaan mo na mali yung ginagawa mo. Mali pala yung masamang bisyo, mali pala yung magdroga, mali pala yung makipag-sex ka sa hindi mo asawa, mali pala yung magsugal, mali pala yung magmura, mali pala yung yung palaaway ka, mali pala yung mag-isip ka ng masama sa kapwa mo, mag-isip ka ng malaswa sa kapwa mo o sa opposite sex, mali pala yon. Kasi nasa Bible lahat yan eh. So, na-realize mo mali, naintindihan natin mga kapatid, na-realize mo mali pala yung pagnanakaw. Naunawaan natin, na-realize mo, mali pala yung nilulustay mo, yung sweldo ng asawa mo. Intellectually, na-realize mo mali. Pangalawa,
emotional. Sabihin, na-realize mo na mali, nalungkot ka ngayon. Umiyak ka ngayon, sorrow for your sins, Lord, patawarin niyo po ako, mali po ako. Kaya listen to this, kapag halimbawa, talagang ikaw, nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, hindi pwedeng hindi tumulo yung luha mo. Alam niyo ako ngayon, ilang taon na akong pastor since 1992. Ang Bible binabasa ko since 1983. Pero kapag halimbawa nagbabasa ako ng Bible at nakoconvict ako sa ginawa kong kasalanan, natutulo pa rin yung luha ko eh. Kaya kung sino man sa atin dito, no, baguhan man o datihan, mga bisita o matagal na, kapag yung na-realize mo na mali yung ginawa mo, nasaktan mo ang puso ng Diyos, nalulungkot ka eh. At natutuloy yung luha mo. Pangatlo, volitional. Pag sinabing volitional, you are choosing to turn from sin and change your life. Kagaya ito ni Zacchaeus na nagbago ang buhay. Yung woman at the well na 5 yung naging asawa niya, yung pang-anim kabit. Pero na-realize niya, mali yung ginagawa niya, kaya nagbago siya ng buhay. Si Zacchaeus na pinuno ng mga tax collectors, nagbago ang buhay niya. Sabi niya, lahat ng mga nanakawan ko o nakulimbat ko, ibabalik ko ng 4 na doble. At yung aking kalahati ng kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. Bakit na-realize na Zacchaeus, mali yung kanyang ginagawa? Si Mary Magdalene, na isang prostitute, nabago yung buhay niya. Umalis siya sa pagiging prostitute at sumunod siya kay Jesus Christ. Si Apostol Pablo, na dating gustong wasakin yung Kristyanismo in the book of Acts, naging number 1 persecutor ng mga Christians. Pero nung nakilala niya si Jesus Christ, nabago yung buhay. Naging tagasunod ni Kristo. Kaya sinasabi ko sa inyo, pakinggan niyo po ito, mahalaga po ito. Yung repentance, ito ay pagbabago ng buhay. Hindi pwedeng sinasabi mo na anak ka ng Diyos, pero hindi nababago yung buhay mo. Are you listening? No? Naunahan po ninyo mga kapatid. Pero ito, it starts with the change of the mind. Repentance is first and foremost change of the mind. Na-realize mo na mali, baguhin mo yung buhay mo. Kagaya nito si Mickey Cohen. So, the most famous mobster in the 1940s. Natutuwa siya nakikinig sa kay Billy Graham, isang evangelist. So, nagpa-picture pa siya dito kay Billy Graham. Kaya lang, yung pagiging mobster niya, yung pagiging masama, hindi na bago. Kaya sabi sa kanya ng mga kaibigan niya, mga pastor, Mickey, kailan ka ba magbabago? Kailan mo iiwanan niya ang pagiging mobster? Ang sabi niya ganito, if there are Christian athletes, Christian businessmen, why not a Christian mobster? Kung meron mga atletang Kristiyano, may mga businessman na Kristiyano, bakit hindi pwedeng maging Kristiyano yung mga mobster o yung mga mga masasamang, yung mga gagaya niya? So, ito naman si British detective Grant Smith. So, he was sentenced to a 3-year prison term after confessing that he had planted drugs and other evidence on 4 men in an effort to brighten his promotion chances. All 4 had been convicted. As a result of Smith's confession, they were given pardons to clear their names. Smith turned himself shortly after becoming an elder of an evangelical congregation. Ang sabi niya, I want to be totally committed to Christ. He told authorities, I feel I cannot do that until I have come to terms with my fellow men. In Tagalog, itong si British detective Grant Smith, tinaniman niya ng droga yung 4 na lalaki na kumbaga, wala namang kasalanan, tinaniman niya ng droga para umangat yung kanyang promotion, ma-promote siya. Kaya lang, dahil na-elect nga siya na elder na isang church, kumbaga leader, kumbaga elder, pangalawa sa pastor yan eh. So, na-elect siya na elder. Na-convict ng gusto itong si Grant Smith.
So, ang ginawa niya, inamin niya na pinaniman niya ng droga itong apat na to, kaya itong apat na to na nakulong dahil wala namang kasalanan, nakalaya, at itong si Grant Smith, siya ang nakulong, pinakulong niya yung sarili niya, nasintensyahan siya ng 3 taon. Tinanong siya, bakit ganon ang ginawa niya? Kasi nga sabi niya, gusto kong maging totally committed ang buhay ko kay Kristo dahil hindi ko kayang maging elder na isang church nang hindi ko itinutuwid yung buhay ko. Naunawaan natin mga kapatid. This is a true story. So what is belief? Ano ba yung belief? Belief is another term for faith. Yung paniniwala, ito ay, kumbaga, pananampalataya. Faith is putting your entire being in the hands of God. It is full trust in the Lord Jesus alone to save you from hell. Dalawang dimension ng faith. Pakinggan po ninyo. Dalawa yung pananampalataya, dalawang area po yan. Una, declaration of faith. Ibig sabihin, ipinapangalandakan mo, sinasabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Pinapangaral mo, sinishare mo sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil sabi sa Roma 19 hanggang 10, na kung ating ipapahayag na si Kristo ay Panginoon at mananampalataya tayo sa ating puso na siya ay binuhay muli, tayo ay maliligtas. So, pangalawa, demonstration of faith. Ibig sabihin, hindi ko mo lang sinasabi, kundi dinedemonstrate mo din, ipinapakita mo rin sa iyong buhay na ikaw ay anak ng Diyos. Ito ang tanong. Are you listening? May pruweba ba na ikaw ay anak ng Diyos? Kung sakaling merong mag-iimbestiga sa buhay mo, ito ba'y Christian o hindi Christian? Ito ba'y anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos? Ano kaya masasabi nila? Masasabi ba nila na, peke ito? O sasabihin na, ay, totoong Christian ito? So, mga kapatid, sana, kung merong mag-a-accuse sa atin na, ikaw born again ka, lahat ng mga born again, huhulihin. Sabi, ay, dali lang ano lang ako, nagkukunwari lang ako. So mga kapatid, sana tayo po ay totoo na talagang mga anak ng Diyos. What is baptism? No? Baptism, the basic verb is baptoe, meaning to dip in or under. Kaya nga, nung nagbaptism tayo kahapon, nilubog ko na 3 beses pa nga. Ako lang yata gumagawa niyan . So, sabi niya, di ba, sa pangalan ng Ama, lubog. No? Sa pangalan ng anak, lubog. Sa pangalan ng Espiritu Santo, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So 3 beses ko kayo nilubog para hindi nyo makalimutan na kayo ay binautismuhan. No? Ako nga, hindi pa ako nailulubog sa tubig . Ang baptism ko lang, wisek. Kaya pag nagpunta ako ng Israel, kung kailan mo ako dadali ng Panginoon doon, magpapabaptize ako sa Jordan River. So, sabi sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko, mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano ba ang importance ng baptism? Number 1, baptism is a symbol of true repentance. Kapag ka binautismuhan ka, ito ay nagpapatunay na ikaw talaga humihingi ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, baptism is for everyone. Ibig sabihin, it is not only for special people, di lang para ito sa mga matatalino, sa mga mayaman, para sa lahat yung baptism na humihingi ng tawad sa Panginoon. Pangatlo, baptism is in the name of Jesus Christ. It is not in my name, but it is in the name of the Lord Jesus Christ. Why? Because baptism, you are being united with Christ. Naunawaan natin. You are being united with the Lord Jesus Christ. Pang-apat, baptism will make you receive the gift of the Holy Spirit. Kapag ka ikaw na-baptize sa water, you are receiving the gift, the presence, the power of the Holy Spirit. No? Now, what are the 4 Ds of the true church? Doon sa binasa natin. Ano ba yung 4 na katangian ng tunay na church? So mga kapatid,
Actually, the church, yung salitang church, ecclesia in Greek, ecclesia, the called out ones. O, tandaan niyo po ito ang totoong church, hindi yung building. Ang totoong church, tayo na magkakasama. Tayo na bumubuo, tayo nagsasama-sama, we are the true church. So, ano ba yung katangian ng totoong church? Number one, devotion to the Word. Ibig sabihin, we love the Word of God. We read the Word of God. We preach the Word of God. We study the Word of God. Naunawaan po natin. Pangalawa, dedication to the fellowship. So, ibig sabihin, umaattend tayo ng church. No? We love the church. We go to church. Pangatlo, determination to help the needy. Yung mga nangangailangan, tinutulungan natin. Pang-apat, daily commitment to serve the Lord. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Okay? So, ito pong sa Uganda, alam po ninyo, maraming mga martir na pinapatay sa Uganda noong 1885 to 1887. Yung iba pinugutan ng ulo, yung iba sinunog, no? Maraming mga martir ng Uganda na hindi tumalikod sa pananampalataya. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa buhay, ipinaglaban ang kabanalan ng kabataan. Handang mamatay, huwag lang tumalikod kay Kristo. Ang kanilang dugo ang naging binhi ng iglesia ng simbahan sa Uganda. Sa Iran, alam niyo ba kung anong klase ng persecution sa Iran? Grabe ang persecution sa Iran. Kagaya nito, 139 arrested, 96 sentenced to 263 years in prison, charged with acting against national security and apostasy, $800,000 in fines, and 37 years in exile. Itong si Nargis Nasri, pregnant and sentenced to 16 years in prison. Bakit po na ikulakulong ito? Bakit naparusahan itong mga to? Because of their faith in the Lord Jesus Christ. Naunawaan po natin. Alam po ninyo, ito maniniwala kayo, hindi sa Iran po, kapag ka nag-worship sila, talagang hindi lang isang oras, hindi lang 2 oras, kalahating araw. Can you imagine that? Kaya ganun katindi yung faith nila in spite of the persecution. Napakatindi po ng persecution sa Iran at yung mga Christians talagang pinapatay. Now, what kind of commitment do you have for the Lord? Anong commitment meron tayo sa Panginoon? What kind of commitment do we have for God? So, if only 50% of Christians in our church will have this same commitment, willing to be burned alive for Jesus, eto ang tanong. Kayo ba, handa ba kayo na mamatay para sa Panginoon? Yes or no? Sino dito, handa kayong magbigay ng buhay niyo sa Panginoon because of your faith? Halimbawa lang sabihin natin, eto pakinggan niyo. Halimbawa, ang Pilipinas nasakop ng China. Huwag na mangyari. Kasi sa China, hinuhuli, kinukulong lahat ng mga Christians. Kaya nga, underground church sila Pero sa kabila nun, the fastest growing Christian church in the world are in China and in Iran, according to Church Growth Study. Halimbawa, nakubkob tayo ng China. Nakubkob tayo ng China. Handa ba kayo na magpakulong dahil sa inyong faith? Handa ba kayo na ibigay yung buhay ninyo sa Panginoon, i-torturein because of your faith? Or sabihin, oy, sandali muna. Hindi naman ako totoong Christian. Nakiki-attend lang ako dyan. Ganun ba ang sasabihin natin? Or sasabihin natin, sige, I am willing to die for the Lord. I am willing to give up my life for the Lord Jesus Christ. So ano po yung dapat nating gawin, mga kapatid, no?
Ito, life application. Commit to Jesus Christ. Commit your life to the Lord Jesus Christ. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kahapon may kausap ako na na hindi ko alam, ano, INC pala siya. Isinama siya nung isang miyembro natin, pinsang buo. Nung uwian na, nung nakabihis na akin, tinapi ko siya, kumusta? Naka-attend ka na ba sa church? Hindi po, first time ko lang po ito. Sinama lang po ako ng pinsang ko eh. Dinalaman ko, ano po ako handog po ako sa iglesia. Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, alam mo ba, ang salvation sa inyo ay membership. Kaya kapag ikaw, kaya yung mga iglesia ni Cristo, ayaw nilang matitiwalag. Kasi pag natiwalag sila doon sa church, tiwalag din sila sa langit. Sabi ko, yan ang paniniwala nyo eh. Kaya lang ang tanong ko sa iyo, nasaan sa Bible yan? Pinaliwanag ko sa kanya, kailangan isuko mo ang buhay mo kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng buhay mo dahil yan ang nakalagay sa Bible. At alam mo ba, sabi ko sa kanya, kayo ang paniniwala nyo, si Kristo ay tao lang. Pero napakaraming verses sa Bible na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Alam mo, kailangan isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Sabi ko, naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Opo, naiintindihan ko. O sige, gusto mo ba isuko ang buhay mo kay Kristo ngayon? Tanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. Pag-iisipan ko po, sabi sa akin gano'n. Sabi ko, naiintindihan mo ba yung sinabi ko? Opo. So, gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon? Pag-iisipan ko po. Sabi ko, ito bigyan kita ng senaryo. Huwag na mo mangyari. Sabi ko, nalaman mo yung dalawang Ateneo players na nalunod. Pangalawa ka ako. Halimbawa ka ako, pag-uwi natin, pagbaba mo ng jeep, biglang may nag-overtake, na hit and run ka. Habang pinag-iisipan mo, kung tatanggapin mo at susuko ang buhay mo kay Kristo, kung sakaling ma-hit and run ka, habang pinag-iisipan mo, saan pupunta yung kaluluwa mo? Sa langit o sa impyerno? Sa impyerno po. Yung sabi sa akin ganun. Sabi ko, ba't ayaw mong isuko ang buhay mo kay Kristo ngayon? Pag-iisipan ko po, iniwan ko na. Sabi ko doon sa pinsan niya, sabi ko, kausapin mong mabuti. So mga kapatid, ganun din ang sinasabi ko sa inyo. Naisuko niyo na ba yung buhay niyo kay Kristo? Pag sinabi niyo sa akin, Pastor, pag-iisipan ko po, ganun din ang sasabihin ko sa inyo. Halimbawa, lumabas kayo dito, meron nag-overtake. Huwag na mangyari, kunwari lang, pelikula lang. May nag-overtake, na-hit and run ka. Habang pinag-iisipan mo, kung isusuko mo ang buhay mo kay Kristo. So habang pinag-iisipan mo, kung isusuko mo ang buhay mo kay Kristo at na-hit and run ka, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sige, pag-isipan mo hanggang ngayon. Pangalawa, humble yourself to God. Magpakababa ka sa harapan ng Panginoon. At pangatlo, undergo water baptism as a sign of true repentance. Next, receive the presence of the Holy Spirit through repentance and baptism. Care for your spiritual family. Makiisa tayo sa spiritual family. Ingatan natin, alagaan natin yung ang bawat isa. And have a strong desire to follow the commands of Christ. Now, in conclusion, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, pagsisihan, yun sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Yun din ang hamon ni Apostol Pedro sa ating lahat. Talikuran natin yung ating mga kasalanan, pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. At kung meron pa sa atin dito na hindi nagpapabautismo, isuko natin ang buhay natin kay Kristo at tayo
tumugon sa tawag ng bautismo. At patatawarin tayo ng Panginoon. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin upang makarinig ng iyong mensahe. Dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito ay naunawaan po namin ang iyong panawagan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maisuko namin ang buhay namin sa inyo ng buong buo. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na merong isa dito sa loob ng simbahang ito na kung sakaling siya'y babawian ng buhay, ay sa impyerno siya pupunta. Dahil hindi siya nakapagsuko ng buhay sa iyo. Panginoon, dalangin ko po na itong taong ito, kung sino man siya, maisuko niya ang buhay niya sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ng Diyos.